Umalis na yung mga amo ko. Ako na lang mag-isa na iwan na naman dito. Pagkaalis nila ayun, higa-higa na muna si Inday. Kasi Sabado na naman ulit sila babalik dito. So mag-isa lang ako. 'Di ba? So ganun na yung buhay ko dito. Napagod si Inday sa kakalinis, kaya ayun, nagpahinga na muna. Total, wala namang amo. Ayan, tingnan mo tuloy, nagka-pimples na. Ayan, magang-maga. Oo, tingnan nyo, as in talaga. Ayan, hiningaan ko si Mickey. Wala akong unan eh. Ayan, magulo pa yung kwarto kasi hindi pa nga ako nakatapos maglinis. Hindi pa nga ako nakaligo. Pagkaalis ni amo, ano eh. Tinamad agad ang beauty ko. Oo nga. Nakakatamad, no? Mamaya na ako maliligo pagkatapos ko linis. Kasi ano eh, tawag ito. Maaga akong nagising. 5 a.m. Hindi pa, oo nga, 5 a.m. Pero 6 o'clock na ako lumabas ng aking kwarto kasi hindi naman ako nagluto ng lunch ng alaga ko. Bali, breakfast lang yung hinanda ko. Kasi last day in school ngayon ni alaga. So, hindi na siya uuwi dito. Bali, sinundo na lang siya ng kanyang ama't ina. Didiretso na sila doon sa bahay nila sa borders, doon sa Shenzhen, China. According to my madam, babalik sila by Saturday. And then by Thursday ata na naman is travel sila papuntang Japan. So, maiiwan muna ako. Baka by July 3, susunod din ako sa kanila. So, masaya rin ako na maiiwan muna ako panandalian kasi maliligpit ko pa yung mga dapat iligpit na mga abubot dito sa bahay. As in, sobrang dami pang ligpitin. Maliit lang kasi yung bahay namin dito. Kaya ang daming gamit, hindi mo na alam kung saang parte mo pa ilagay o ipagsisiksik yung mga bagay-bagay dito sa bahay. Ganito yung bahay kasi dito sa Hong Kong, di ba? Maraming mga domestic helpers ang makakarelate sa sitwasyon ko. As in, ang daming abubot, ang daming gamit. Tapos yung amo ko panay pa yung pa-parcel, panay online shopping. So, ang daming ang daming dumarating na mga damit. Hindi ko na alam saan ko ilalagay. Tapos, ang ending, pag nagkatapunan na naman, hindi ko na rin alam kung kanino ko ibibigay, saan ko rin itatapon. Kaya diretso ko na lang dito sa basurahan, nililabel ko na lang, minsan nilalagyan ko ng label na for, ano nga tawag yan? For release, ganun. Para kung mapulot man or makita nung nagliligpit ng basura, alam nila na pwede pang gamitin. Kasi sayang talaga mga palangga. Yung mga damit dito, as in talaga, mga branded, tapos magamit pa talaga. Hindi ko naman kasi siya pwede ipunin din sa kwarto ko kasi nga maliit yung kwarto ko dito. Hindi ko rin alam kung saan ko siya ilalagay pa na part doon sa kwarto ko kasi nga sa gamit ko pa lang wala na, puno na yung kwarto ko. Ako nga sumasakit na yung ulo ko kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko dito. Nagpa-storage na ako. Minsan nga yung pina-storage ko, nakalimutan ko na may pina-storage pala ako. Hindi ko na send sa Pinas. Ipagpunta ko dun sa storage, sa storage facility. Wala na. Sabi nila, wala na yun, madam. Kasi isang buwan na nag-lapse yung yung pina-storage mo. Wala na yun, dinispatch na yun ng namin, ng team namin. Para merong space na naman
para sa mga sa mga gustong magpa-storage. Ganun dito kahirap, guys, sa mga palangga, no? Mahirap mag-ipon ng gamit dito kasi hindi mo siya pwede ilagay sa room mo kasi nga mapupuno yung kwarto mo. Okay lang sana kung malaki yung kwarto mo, maliit lang yung kwarto ko. Dalawang dalawang luggage pa lang yung nakalagay doon plus yung cabinet ng damit ko. Wala na, puno na. As in yung space, tama na lang talaga na makalabas-pasok ka ng room ko. Ganon. Kaya minsan yung ginagawa ko dito, wala din naman akong gaanong kakilala na pwede kong pagbigyan. At saka tamad din akong magbitbit palabas kasi nga mabigat. Kasi minsan talaga tag-3 bag yung dinidispatch na mga lumang damit ni amo. Di ngayon, hindi ko alam saan ko ilagay. Kaya ayan, dinidiretso ko na lang lagay sa labas. So bahala na yung bahala na yung nagliligpit ng basura kung anong gagawin niya. Kasi ayaw din ni amo, si amo lalaki din, ayaw niya rin na magtagal dito sa bahay, lalo na yung mga pinapatapon na talaga. Ayaw niya magtagal yun dito sa bahay. So, kailangan ma-dispose mo siya within the day din talaga. Kasi nga, yung space namin maliit lang. So, kumbaga kahit anong ligpit ko, kahit anong linis ko, talagang magulo pa rin yung bahay. Kasi nga, wala akong mapaglagyan dun sa mga gamit nila. Maliit nga lang yung namin Kumbaga pa yung mga appliances kasi dito, kumbaga pa kasi na siya, fully furnished kasi yung mga dito, yung mga bahay. Once na nag-rent ka ng bahay, na siya, kompleto na siya ng gamit. So, nasa lilipat na lang o sa magre-renta na lang kung magdadagdag pa ba siya ng mga gamit. Pero yung mga basic na kailangan ng mga occupant, provided na siya ng may-ari nung state o nung nagpaparenta ng dito ng unit. Gaya yung mga refrigerator, oven, yung mga gas stove, okay, kompleto na yan. So nasa nasa may-ari na lang talaga kung ano pa yung mga ano yung gusto niyang idagdag. Pero sa liit kasi ng bahay, parang parang kahit sino siguro parang mahirapan na magdagdag. Kami nga dito ang dinagdag lang, ang nakita ko lang na dinagdag ni amo, parang isang sofa, yung dining table, tapos yung TV, ganun, at saka yung parang 2 cabinet. Yun lang. Wala na, halos wala na rin kaming wala na ring space. Kaya itong isang kwarto na itong hinihigaan ko, parang ginawa namin itong stock room. Dito namin tinatambak lahat. Kaya minsan nakikita ko ni amo ko lalaki na nagkakamot ng ulo pag pumapasok ako dito. Natatawa na lang din siya Ganun na lang Natatawa na lang din talaga siya sa kasi syempre kahit siya mismo nakikita niya talaga na parang hirap na hirap ako ayusin yung gamit nila. Totoo talaga, as in na pag maliit yung space tapos maraming gamit, ang hirap, hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay. Saan mo pa siya itatago para lang maging tidy maging tidy tingnan yung bahay. Mabuti na lang din talaga, sabi ko, once na magreklamo talaga itong amo ko, talagang sasagot talaga ako na bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi maayos yung bahay. Talagang sasagutin ko talaga sila. Hindi ba obvious? Nakikita nyo naman siguro na marami yung gamit ninyo, di ba? Pero nagko-complain din naman ako, pero dinadaan ko naman sa magandang minsan dinadaan ko na lang sa biro, gano'n. So, nagbibiroan na lang kami ni amo na babae. Kasi naman kasi talaga sila amo. Madali silang kausap. Approachable. As in, sobrang dali silang i-approach. Tapos, hindi sila yung bukas pa lang ng mukha nila, masungit, gano'n. Hindi. Si amo ko lalaki, medyo strict yung mukha.
Sabi nga ng mga kaibigan ko, stricto yung mukha ni amo mo, no? Pero sobrang bait. Ganun talaga siya. Ano siya, pag tingnan mo yung mukha niya talagang stricto. Pero alam mo, sobrang bait niya. Pareho lang yan sila mag-asawa. Chika nga ni madam sa akin, sabi ko kay madam, alam mo, ma'am, pag kami naiiwan dito ni sir, kasi always talaga kami ni amo lalaki yung naiiwan dito. Talagang halos mas matagal kaming nagsama ni amo na lalaki kaysa doon sa mag-ina. Kasi araw-araw talaga kami lang dalawa yung naiiwan dito eh. Ngayon, chika nga ni madam sa akin. Sabi niya, alam mo Ate Jade, gusto din naman makipagchikahan minsan ni sir sa iyo. Kaso nga lang, hindi kayo magkaintindihan. So, kung mag-usap man kayo, kailangan pa ng translator. Gumagamit pa siya ng translator sa cellphone niya bago kami magkaintindihan dalawa. Sabi ko, yun nga din, mami. Minsan gusto ko rin makipagchismisan din sana kay amo. Kaya lang, sabi ko, paano rin ako magipagchismisan sa kanya? Kasi hindi rin kami magkaintindihan. Kasi di siya basic lang yung as in, hindi talaga siya basic na sabi na marunong siya sa English. Kumbaga pa ilang words lang alam niya na English. Tapos ako naman, hindi talaga ako makaintindi ng Chinese. Sabi ko, hindi talaga kami magkaintindihan. Sabi pa ni amo. Kaya nga sabi niya, pinagtatawanan daw nila minsan magkakaibigan si sir. Kasi nga, yun na nga, natatawa daw sila sa sitwasyon namin. Kasi, nakikita minsan ni amo na pag nag-uusap kami ni sir, talagang sign language, ganun. Or, may mga words lang talaga na English na maintindihan niya, yung nagkakaintindihan kami. Pero mostly talaga, as in, parang sign language yung ginagawa namin, ganun. Ngayon sabi ni amo, pero talagang sabi niya, nagtagal kayo magsama ni Sir no? Sabi niya ganun, talaga, yung, tumagal ka rin na kahit na hindi kayo nagkakaintindihan. Sabi ko, wala namang problema, ma'am, basta ako, sabi ko, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, sabi ko ganun. Kung may minsan tinatawag niya ako, ganun, sabi ko, sinasagot ko naman siya kung talagang naintindihan ko. Pag hindi ko talaga maintindihan, hindi kami magkaintindihan, yan na tayong time na, sabi ko, bubunot siya ng cellphone niya, tapos, ayun na, itatranslate niya na kung ano yung gusto niya sabihin sa akin. Sabi ko, ako naman, syempre, hindi sasabihin ko kung ano yung inutos niya, sinusunod ko lang naman. So, ganun. Ganun yung namin dito, ganun yung sistema namin dito sa bahay. At saka medyo talagang napakaswerte ko rin talaga. Masasabi ko talaga napakaswerte ko sa kanila kasi hindi sila stricto. Hindi sila pa yung hindi nagrereklamo sa trabaho mo, hindi. Kung may inuutos man, talagang magalang. Bihira magutos. Yun bang, pag kaya nang nila gawin yung isang bagay na lalong-lalo na kung may ginagawa ka pa, tapos parang gusto nila yung parang may gusto silang gawin or may gusto silang ipakuha sa'yo, pero pag kaya lang naman nilang gawin yun, talagang sila na yung gumagawa. Hindi na yung tatawagin ka pa, gano'n. Hindi, kayang-kaya. Hindi ako nasanay sa kanila na ultimo yung tubig, na ultimo tubig, ipapakuha sa'yo, ultimo plato, ultimo kutsara sa kusina, ipapakuha sa'yo. Hindi. Once na kumakain na kami, tapos, yung may gusto silang kunin na kutsara, halimbawa, or another extra plate, tumatayo na yan si amo babae, kung hindi yung si amo lalaki, minsan yung bata na rin ang pumupunta ng kusina. Hindi na sabi na yung tatawagin ka pa kasi kasi dapat tatawagin ako kasi doon ako sa kusina talaga kumakain, hindi ako sumasabay sa kanilang kumain kasi ever since talaga hindi ako sumasabay sa kanila kain kasi yung kain nila parang lang, ang liit-liit nilang kumain, tapos ikaw yung kain mo, 3 plato. Diba, mahilig tayo sa kanin. Ako pa naman na, pag kumain ng kanin, talagang punong-puno yung plato.
Kaya sabi ko sa alaga ko, ayokong sumabay sa inyo kasi yung kanin nasa yung kanin, sabi ko nasa kusina. Ang gusto ko, katabi ko yung rice cooker. Ayun, sabi pa ni Amo, hayaan mo na yan si Ate Jade mo, huwag mo na pilitin kasi kahit anong pilit mo dyan sa kanya, hindi mo talaga yan mapilit. Pero pag umuwi talaga kami, pag nasa China kami, no choice ako doon. Talagang, kasabay ko talaga yan, sabay talaga kami kumakain. Kasabay ng pamilya ng nanay, tatay ng ng amo ko babae, nanay, tatay nung amo ko lalaki. Wala talaga, mga kaibigan ni amo. Talagang sabay ako yung kain sa kanila. Wala talaga yung sabi na, yang pupunta ako doon sa, sa kitchen kasi hindi magagalit sila. Hihilain talaga ako yan ng nanay ni amo. Ganun sila. Tapos pag nandun ako sa China, gustong-gusto ko kasi parang as in talaga pinagsisilbihan ka ng sa pagkain, ganun as in na hindi mo ma-feel na ibang tao ka. So ganun sila kababait. Ganun kababait ang pamilya ng amo ko. Talaga both sides talaga, as in talaga. Wala akong masabi, as in saludo talaga ako sa kabaitan nila. Kaya siguro mas lalo silang binibless. Parang hindi na uubusan ng pera kasi kasi masyadong mapagkumbaba, masyadong mabait, ganun. Tapos sa 3 taon ko na dito, siguro hindi ko pa talaga nakita si amo na nagalit, si amo babae. Hindi pa talaga ako nakatikim ng sabi na yung galit talaga na hindi ako nakatikim ng galit talaga kay amo babae kahit na yun bang nagkakamali ako or may nasira ako, ganun. Wala akong may na yan. Si amo naman lalaki, parang nakatikim ako sa kanya ng hindi naman galit talaga na talaga. Na yung sobrang talaga na yung galit na galit. Hindi, lang siya, na tumaas lang yung boses niya, pero pero makita mo talaga sa niya talaga, makikita mo pa rin talaga sa sa pananalita niya, maano mo talaga na pili yung salita niya na hindi siya makasakit o hindi niya masaktan yung feelings mo, ganun. So ganun sila ka sensitive pagdating sa pag-handle sa nila, sa helper nila. Kaya sabi ko, kaya nasabi ko nga sa sarili ko hanggat hindi nila ako pinapalayas dito, kahit pa siguro may mag-offer sa akin ng malaking sahod, hindi ko talaga sila iiwan kasi parang dito wala kang problema, wala kang as in talaga parang on time yung sahod, maliban na lang pag minsan syempre sa nagigipit ka, syempre hihiram ka sa kanila. So syempre ibabawas yun sa sahod mo, ganun, 'di ba? Pero on time yung sahod nila. Hindi talaga sila kung may halimbawa madi-delayed man, talagang mag-aabiso sila sa na antayin mo yung sahod mo ganito ha kasi may problema or may something na may inaayos, ganun. So hindi sila sabi na yung hindi sila iimik, hindi sila hayaan ka lang mag-isip, hayaan ka lang, hindi. Kaya yun ang isa sa pinaka nagustuhan ko talaga sa kanila dito kasi talagang makatao sila, pantay. Tapos ayaw nila yung nalulugi ka kahit na lang, kahit na sense, ganun, hindi. Mas mabuti pa sila yung nagbibigay kaysa yung ikaw yung nalulugi. Minsan may binibili ako dito lalo na pag wala sila, tapos na naglilinis ako, ganun, tapos may kulang sa mga gagamitin ko ng panlinis, tapos sila nasa bakasyon sila. Pag kaya ko lang naman siyang bilhin, binibili ko na. Hindi ko na sinasabi sa kanila. Parang ko na lang din yun. Parang return of gratitude na rin, di ba? Sa sobrang kabaitan nila, lang naman yung kunting na mabibili mo, no? Di ba? Yung parang ganun. Ang kasi bibihira talaga yung mga tao na ganun, di ba? Although naman, di ba, kahit anong lahi, kahit saang lupalop ka man, mapunta,
Meron naman talagang mabait, meron naman talagang hindi, 'di ba? Pero yung ano kasi, maswerte ka na kung sa mabait, ganun. Dito sa Hong Kong ganun din naman na ano, may mga employer din naman talaga na talagang masasabi mo na masyadong kuripot, na masyadong na may ano din, may attitude din. Pero ano naman, ang nakaganda lang naman kasi dito sa Hong Kong, once na tama ka, protected ka talaga ng batas nila dito. Wala kang dapat ikatakot, lalo na kung wala ka lang din namang kasalanan, nasa tama ka. Talagang ikaw yung papanigan. Once na nagreklamo ka, ganun, ikaw talaga yung papanigan, lalo na kung meron kang mga hawak na ebidensya, o may patunay ka man lang na sa mga sa mga paratang mo, talagang mananalo ka. Ganon din ang yun ang nakaganda dito sa magtrabaho sa Hong Kong. So, ayan, ganun lang ganun ka ganda ang yung kumbaga pa yung kalagayan ko dito kay amo kasi maswerte ako mabait sila. So hindi stricto sa paglilinis, basta kay nakita kanina nag-work ka, naglinis ka, natapos mo na linis, ganun. Wala na silang question, nasampay mo na yung labahan sa labas, nakapagplantsa ka na. Oh, wala na, okay na yun. Hindi ka na nila sasabihin na hindi sila mag-uutos pa na wala ka nang ginagawa trabahuin mo ito tapos na yung ginagawa mo meron pang doon. Hindi na. Tsaka hindi mahilig mag-inspection yung mga amo ko kung nakalinis ka ba ng mabuti. Hinahayaan nila akong kumilos dito sa bahay. Kung ano yung kilos ko, wala silang pakialam. Hayaan ka lang nila, ganun lang. Basta importante nakapaglinis kayo na yun. Tapos na. Tapos ang nakaganda pa, hindi ako na mamalengke, hindi ako nagluluto. Alam nyo ba mga palangga, mag-3 taon na ako dito mag 4 years na pala ako dito sa kanila. Sad to say dapat marami na akong natutunan na pagluluto na yung mga Chinese food, ganun. Alam nyo, hindi ko talaga siya natutunan kasi hindi ako nagluluto, hindi ako namamalengke. Si amo lalaki yung nagluluto ng namin dito. Nakakapagluto lang talaga ako pag talagang may business trip si amo. Tapos kami lang naiiwan. Talagang napipilitan ako magluto Pero talagang malayo yung lasa sa lasa ng niluto ni amo. Kaya minsan pag talagang tatanungin ko pa yung amo ko na babae, ma'am, kumusta yung lasa ng niluto ko? Kaya bang kainin? Ganun, as in. Kaya masyado akong na-spoil dito kay amo. Kaya nga talagang yung kabaitan nila, sinusuklian ko rin talaga ng kabaitan kasi nga, alam mo, blessed ka na nakatagpo ka ng amo na kagaya nila. Yun bang simula sa pagkain, sa treatment nila sa iyo, sa tinutulugan mo, lahat yung sinigurado nila na komportable ka, sinigurado nila kung ano yung mga needs mo, ganun. Tapos hindi pa sila mahirap lapitan kung in case na kailangan mo talaga ng yung mga emergency, hindi mo sila sila yung madali mo silang lapitan, madali mo silang kausapin. Kaya nga ako, sabi ko nga sa mga sabi ko nga sa mga friends ko, sabi ko, hindi ko inaabuso sila amo kasi nga, 'di ba? Sabi nila, wala ka namang curfew. Minsan, pag hindi mo talaga may iwasan, pag nabibitin yung gala, sasabihin nila, mamaya ka nang umuwi kasi wala ka namang curfew, 'di ba? Sabi ko naman, oo naman, wala akong curfew. Kaso lang, sabi ko, ako mismo ang nagka-curfew sa sarili ko na kumbaga pa, yun na lang yung ko sa kanila, 'di ba? Yung balik ko na lang sa kagandahang loob nila. So, minsan umuwi ako talaga ng maaga. Maliban na lang talaga pag wala sila dito. Yan, pwede akong, umuwi ako ng gabi, hanggang 10:00 ng gabi sa labas. Ganun. Pero pag alam ko na nandito sila, lalong-lalo na pag andyan yung alaga ko, kasi haharapin talaga ako ng alaga ko
pag alas 6 na ng gabi tapos wala pa ako, talagang ano yan, hindi yan mapapakali, hindi makakatulog hanggat hindi ako pumapasok ng bahay. Uutusan niya talaga yung nanay niya na, saan na si Ate Jade, tawagan mo na kasi gabi na. Saan na siya? Pauwiin mo na. So, ganun ang ginagawa nung alaga ko. Dati nga, nasa day off ako, tumatawag pa yan in between. Before lunch, after lunch. Tapos titingnan niya siguro yung oras, parang alas 4 na wala pa ako. Tumatawag yan, saan ka na? Saan ka banda? Ano na ginagawa mo? Ano oras ka mag-uwi? So, ganun. Ganun kalambing yung alaga ko. Ano siya, hindi siya kagaya sa ibang, yung sa ibang bata dito, no? Sa Hong Kong na yung sinasaktan yung mga yaya nila. Ganun siya, hindi. Sobrang lambing ng alaga ko. Lagi lang nakayakap yan dito sa akin sa bahay. Panay lang yan yakap sa akin. As in talaga. Sobrang lambing. Kaya nga minsan talagang, lalo na pag nasa bakasyon yan siya, namimiss ko talaga. Iniiwan pag matagal yan siya nawawala dito, no? Pag alam ko na matagal lang, matagal ko siya hindi makita. Pinakahuli kong nilalabhan yung damit niya. Lalabhan ko lang yan yung damit na hinubaran niya. Lalabhan ko lang yan kung alam ko na kinabukasan darating na siya, ganun. Kasi as in namimiss ko ang alaga ko pag lumalayo yan sa akin, namimiss ko talaga yan. So yung ginagawa ko sa damit niya pag namimiss ko siya, pumupunta ako doon sa kwarto nila, sa bed nila. Humihiga, ganun. Tapos inaamoy-amoy ko lang yung damit niya hanggang sa magsawa ako sa kakaamoy ng damit niya. Tsaka yung alam niyo yung parang mawala na yung pagkamis mo sa isang tao. So ganun. Ganun ko yung alaga ko. Tsaka ganun din kalapit sa akin yung alaga ko. Ngayon sabi pa nung amo ko na babae. Sabi niya, mahal na mahal ka talaga ng alaga mo, no? Mantakin mo, sabi niya, mas kaya niya pa hindi umuwi yung tatay niya kaysa ikaw yung mawala. Pinapili siya ng tatay niya, sabi ng tatay. Sino ang gusto mo maiwan dito? Si Daddy o si Ate Jade? Sabi niya, si Ate Jade, aba? Sabi ko sa nanay, buti hindi nagselos ang tatay. Sabi pa nung nanay, wala siyang magawa wala siyang magawa, yun ang choice ng anak niya. Sabi rin ni amo, salamat din talaga Ate Jade ha, kasi talagang ramdam namin yung genuine na feeling ng yung love mo sa anak namin. Hindi lang kasi dahil sa yung bang pakitang tao daw ba na mabait lang pag andyan sila, pag wala nag-iiba yung ugali. Sa 4 years daw na magkasama kami, wala daw silang nakitang changes sa ugali ko. Kaya sabi talaga nila na, talagang na Ate Jade, no, yan na talaga yung ugali. Sabi ko, ganito talaga ako. Wala naman akong problema. Sabi ko ganun sa kanila. Sabi niya, oo nga kaya nga yung alaga mo talagang talagang malapit na malapit sa'yo. Sabi ko nga, pansin ko nga. Sabi pa ni ma'am, oo nga. Sabi niya, parang sabi niya, ikaw, kayang-kaya mo siya halikan kahit sa ang parte ng katawan niya, pero kami halos hindi namin siya mahalikan kahit sa mukha lang daw. Samantalang ako daw kahit na pawis pa daw ako, talagang hahalikan daw ako ng alaga ko, yayakapin ako kahit na kaya sabi ko, ngayon minsan pinagtatabuyan ko na nga lang, lalo na pag wala pa akong ligo tapos pawis na pawis ako, sabi ko wag ka na munang lumapit sa akin, maliligo muna ako. Aba, sabi ko, mas lalo pa akong dinudumog ng halik. Sabi ko ganun. Sabi ko sobrang swerte ko talaga dito sa mga amo ko na to. As in talagang wala talaga ako masabi. Talagang saludo ako sa kabaitan. Kaya nga sabi ko, kaya siguro mas lalo silang binibless. Ganun. Maswerte talaga yung mga yung gaya ng lagi kong sinasabi. Maswerte yung mga DH dito na taga mainland yung amo. Tapos talagang yun bang talagang mapera na ever since kasi talagang yung ugali masyadong down to earth, ganun.
talagang mapagbigay. As in, ano talaga sila, marespeto. So, ganun. Kaya nga, sabi ko sa minsan, sa mga pinsan, sa mga kaibigan ko, pumunta na kayo dito ng Hong Kong, dito na kayo magtrabaho kasi mas madali yung trabaho, although hindi naman natin alam kung talagang mabait o hindi yung magiging amo nyo, pero, ang, ang pwede ko lang ma-assure sa inyo na ang maibibigay ko lang na assurance sa inyo, maliban pa sa malaki yung sahod, may day off kayo. In case may mga complaint kayo, madaling malapitan yung labor department dito, talagang tutulungan kayo, lalong-lalo na kung talagang yung reklamo nyo, may basis talaga kayo. So, talagang aasikasuhin talaga kayo, hindi talaga kayo ibabaliwala dito. So, ganun kaganda yung Hong Kong mga palangga. Mas kung tutuusin, ewan ko lang kasi syempre hindi rin naman ako nakapunta pa ng Singapore. Pero feeling ko lang talaga feeling ko lang, sa akin lang naman, na talagang na mas maganda talaga magtrabaho dito sa Hong Kong kasi mas mas secured kami na mga foreign workers. Kasi alam talaga namin na talagang pag may mga problema man kami, may mga sa sahod, sa treatment sa amin ng mga amo namin, sinasaktan kami, lalo na yung physical na pananakit, talagang pwede namin, kami mismo pwede kaming tumawag ng pulis ora mismo at ipadampot sila. So, ganun na lang mga palangga hanggang dito na lang muna yung chikahan natin kasi nga maglilinis na naman ako ulit. Diba? Nakapahinga na ako ng kalahating oras. So, may energy na naman ako para magkuskus ulit. Ganito lang mga palangga. So, sinishare ko lang sa inyo yung buhay ko dito. Kung ano yung mga nangyayari dito sa loob ng bahay. Kung ano yung mga happenings in between sa amo ko tsaka sa akin. So, ganun lang. Kung sa tingin ninyo, kung sa tingin nyo, nakakapagbigay ako ng inspirasyon, nagustuhan nyo yung mga videos ko, paki-like na lang din po. Kung pwede lang din, paki-share na lang din po. Malaking tulong na po yan sa akin. Maraming salamat and see you in my next videos. Good afternoon to all. Love you. Bye-bye.